Nakaranas na po ba kayo magpa-ventosa massage? Ano nga ba ang mga benepisyo ng ventosa massage o ng tinatawag ding cupping therapy? At ano ang sinasabi ng mga latest na pag-aaral sa science tungkol dito? Pag-usapan po natin yan. Ako po si Nurse Dayan, ang inyong host dito sa Tagalog Health Talks. Ito po, ventosa massage, kung tawagin dyan sa atin sa Pilipinas, ay mas kilala po ito dito sa ibang bansa, maging dito sa Amerika, as cupping therapy. Isa po itong traditional medicine or therapy para sa bronchitis at pneumonia. At napaka-popular din po nito even noong mga kauna-unahang panahon sa ancient Chinese, Egyptian at Middle Eastern na kultura. Sa ventosa massage po ay gumagamit sila ng mga bilog na cups para makagawa ng suction or paghigop na pressure sa balat ng pasyente. Itong mga cups po na ito ay either pinapainit nila yung loob sa pamamagitan ng mainit na apoy para kapag ito po ay idinikit nila sa balat ng kanilang pasyente, ito ay makakagawa ng vacuum o kaya naman po ay gagamit sila ng isang instrument para manually makapag-pump at makagawa ng suction again sa balat ng kanilang pasyente. Katulad po nitong nasa picture na mabibili dito sa Amazon, dito sa Amerika. Minsan na po akong nakaranas, siguro mga 10 years ago na makapagpa-ventosa massage. At kalimitan pong ginagawa dyan sa atin ay merong papel silang sinusunog at ito ay mabilis nilang inilalagay sa loob ng mga tasa or nitong mga cups. Pagkatapos ay agad-agad po itong itataob sa balat ng pasyente. Then eventually mamamatay po yung apoy doon sa nasusunog na papel kasi kapag tinakluban po natin ng cups, so wala na pong oxygen, mamamatay po yung apoy. At kung ganito po yung practice dyan sa atin sa Pilipinas, hindi po ganito yung usual na practice ng cupping dahil hindi po dapat iniiwan yung nasusunog na papel or anumang bagay sa loob ng cups dahil may posibilidad po na ito ay makasunog ng balat ng pasyente. Kung makikita niyo po dito sa video, ganito po nila ginagawa ang cupping massage. May 4 po na main type or pamamaraan ang pagsasagawa ng ventosa massage o ito ring tinatawag na cupping therapy. Ang una po dito ay yung tinatawag na dry cupping. Ito po yung pinaka-popular even dyan sa atin. At ito rin po yung naranasan ko noong nandyan pa kami sa atin sa Pilipinas. Sa ganitong paraan po dito sa dry cupping, naka-steady lamang po yung cups for around 5 to 15 minutes sa isang bahagi ng katawan ng pasyente doon sa part na ginagawa ng treatment. Ang ikalawang type po nito ay yung tinatawag din na wet or bleeding cupping. Sa ganitong pamamaraan naman po ay nagkakaroon ng maliliit na puncture or pagtusok sa balat ng pasyente. Pagkatapos ay magkakaroon po ng suction doon for around 3 minutes. Kapag nagkaroon po ng vacuum doon sa tinusok na bahagi ng balat, magkakaroon po ng mahinang pagdurugo mula sa punctured na balat. Dito po sa wet cupping, pinapaniwalaan po ng mga cupping therapist na sumasama sa paglabas ng dugo yung mga toxins or dumi mula sa katawan ng tao. Although ito po ay hindi napatunayan ng science, after po isagawa yung wet or bleeding cupping therapy, ay nilalagyan naman po nila ito ng antibiotics na ointment, yung mga sugat para makaiwas sa infeksyon. Ang ikatlong type po ng cupping therapy ay yung tinatawag na running cupping. Ito naman po ay yung pamamaraan kung saan nilalagyan ng oil ang katawan or ang balat ng pasyente. Then, yung suction cups po ay papagalawin ito ng therapist mula sa isang point papunta sa isa pang point. So, parang nagmamassage po talaga siya. Ang ika-4 na type po ay yung flash cupping. Ito naman po yung paraan kung saan pagkatapos makapag-create ng suction sa balat, inaalis po ulit kaagad ito at uulit-ulitin po nila itong proseso. Kaya tinawag po itong flash cupping dahil mabilis lang po na suction pressure ang ginagamit ng therapist sa kanyang pasyente. Ano nga ba ang mga paniniwala ng mga cupping massage therapist tungkol sa benepisyo or aksyon ng cupping therapy or itong mas kilalang kilala sa atin dyan sa Pilipinas as ventosa massage? Una, nakakatulong ito para gumanda ang circulation ng dugo ng pasyente. Kapag nakakreate ng vacuum itong mga tasa or cup sa balat, iaangat din po nito yung mga tissues, kaya't magkakaroon po ng internal space doon at it will promote drainage sa ating lymphatic system.
para ma-drain yung mga waste at likido mula sa ating tissues at nakakatulong ito sa circulation ng dugo. Ang ikalawa po nilang paniniwala ay nakakapagpalakas ito ng immune system. Ikatlo, naniniwala rin po ang mga cupping massage therapist na nagtatanggal ito ng toxins or waste sa katawan ng tao. At ikaapat, tumutulong ito para maibsan ang nararanasang pananakit sa kalamnan or muscles at sinasabing ito ay nakaka-relieve ng muscle tension. Maging dito po sa Amerika ay may ilang celebrities at athletes ang sumubok ng cupping therapy or itong ventosa massage tulad nila Kim Kardashian, Jessica Simpson, Jennifer Aniston at Gwyneth Paltrow. At si Michael Phelps po na isang American at professional swimmer ay kilalang kilala po na ginagawa rin itong cupping therapy. Ang cupping therapy or ventosa massage ay karaniwan pong ginagawa sa likod or doon sa back. Pero may ilang pong therapies na ginagamit din ito sa dibdib, sa tiyan, sa binti, or even sa mukha ng kanilang pasyente. Ano nga ba ang mga posibleng side effects or complications nitong cupping therapy or ventosa massage? Ang kauna-unahan po rito ay ang pagkakaroon ng discoloration sa balat dahil po doon sa pressure mula sa pagkahigop ng balat at tissues, nagkakaroon po ng trauma doon sa maliliit nating ugat or doon sa tinatawag nating capillaries. Pero eventually po ay mawawala din naman itong discoloration sa loob ng 7 hanggang 10 araw o hanggang sa 2 linggo. Ayon po sa mga cupping therapist practitioners, kapag medyo light lamang yung kulay ng discoloration sa balat, ito ay nangangahulugan na, maganda ang blood flow or ang daloy ng dugo nyo sa katawan. At kapag mas matingkad po ang kulay nitong discoloration, like mas darker po ito at mas may dark spots, ito ay nagsasuggest na mas maraming accumulation ng toxins or dumi sa katawan ng pasyente. Ikalawa, posible din pong side effect nito ang pagkahilo. Ikatlo, ang pagkakaroon ng pasa. Ikaapat, ang pagkakaroon ng skin infection. Kailan? Particular na po kung sumailalim sa wet cupping ang isang tao. Kasi remember po, ito po yung paraan kung kailan tinutusok yung balat para magkaroon ng maliliit na pagdurugo. Ang ikalima na posibleng komplikasyon nito ay ang blood-borne diseases. Ito po yung mga sakit na naiipasa sa ibang tao kapag siya ay na-exposed sa infected na dugo ng isang may sakit. Tulad po nito ang sakit na hepatitis B at C. Kalimitan po itong nangyayari or mas mataas ang risk na magkaroon ng blood-borne disease ang pasyente kapag gumamit ang cupping therapist ng unsterile na mga kagamitan sa ventosa massage. Ang ika-6 na posibleng komplikasyon ay ang pagkasunog ng balat, particular na po kung gumagamit ng apoy para makapag-create ng vacuum sa balat ng pasyente. At ika-7, maaari rin po nitong palalain ang eczema or psoriasis ng isang pasyente. Ano naman ba ang sinasabi ng mga scientific na studies or pag-aaral tungkol sa cupping therapy or sa ventosa massage? May ilan pong scientific na pag-aaral na nagkaroon ng maganda or positibong resulta ang ventosa massage. Ngunit ito po ay ikinokonsidera ng mga eksperto na low quality. At although ang ventosa massage po ay lumalabas nga na nakakabawas ito ng pananakit ng kalamnan or muscles, ang mga available scientific evidences or ang dami at ang kalidad ng mga ebidensya ay hindi pa po ganoon katatag. May isang pag-aaral din po kung saan ikinumpara nila yung HbA1c ng 2 grupo ng pasyente at lumalabas na yung mga sumailalim sa cupping therapy at least 1 beses sa 1 buwan sa loob ng 3 buwan at nag-aerobics ay mas significantly bumaba ang kanilang HbA1c, fasting blood glucose at postprandial blood glucose kumpara doon sa mga nagsagawa lamang ng aerobic exercises. Ano ba itong mga terminolohiyang ito? Kapag sinabi po nating HbA1c, ito po yung average na blood sugar level natin sa huli o sa nakaraang 2 hanggang 3 buwan. Ang fasting blood glucose naman po, ito yung level ng blood sugar natin pagkaraan ng 8 to 12 hours na wala po tayong kinakain or iniinom na may caloric value. At ang postprandial
blood glucose, ito naman po yung level ng ating blood sugar. Ilang oras pagkatapos na makakonsumo tayo ng anumang pagkain or inumin na may certain amount ng carbohydrate. Usually po ay tinetest ang postprandial blood glucose pagkaraan ng 2 oras. At ito ay ina-expect na mas mababa sa 140 mg per DL para sa mga taong mas bata sa 50 anyos at mas mababa sa 150 mg per DL para naman sa mga taong nasa edad 50 to 60 anyos at mas mababa po ito kailangan sa 160 mg per DL para doon sa mga 60 years old pataas. Kung ang resulta po ng 2-hour postprandial blood glucose ay mas mataas kaysa dito sa mga nabanggit na normal range, maaari po itong mag-suggest na may diabetes or pre-diabetic ang pasyente. Mahalagang paalala po tungkol sa cupping therapy or dito sa ventosa massage. Para po sa kaligtasan at kalusugan nyo ng ating mga tagapanood dito sa Tagalog Health Talks, palagi po kayong kumonsulta sa inyong doktor bago sumailalim sa ventosa massage. Ito po ay para malaman ninyo kung angkop ba sa inyo ito at kung hindi po ito contraindicated sa inyong current health status. Kasi tandaan po natin na nagkakaiba-iba po ang ating kalagayang medikal. Ang sakit ni Juan ay maaring hindi sakit ni Pedro kahit pa sila po ay may ilang magkakaparehong mga sintomas. Makakabuting iwasan din po ang ventosa massage or cupping therapy kung kayo ay let's say may sunburn or sugat sa bahagi ng inyong katawan, kung kayo po ay recently nagkaroon or nakaranas ng trauma. Ano ba ito? Halimbawa po, nagkaroon kayo ng fracture or kayo po ay nabalian ng buto. Or kung kayo po ay recently nahulog at hindi nyo sigurado kung kayo ba ay nabalian ng buto, lalo na po kung kayo ay may nararamdamang kirot sa bahagi ng inyong nabugbog na katawan mula sa inyong pagkahulog. Makakabuti rin po na iwasan ang ventosa massage kung kayo po ay may medical condition sa inyong internal organs. Halimbawa, kung kayo ay na-diagnose ng liver cirrhosis, kidney failure, cardiomegaly, at iba pa. Kung kayo po ay sensitibo or may manipis kayong balat, lalo na po sa ating mga elderly. Dahil kung mapapansin niyo po kapag tumatanda ang isang tao, mas numinipis po ang kanyang balat at madali itong mapunit. Kung kayo din po ay may active na cancer or kung kayo po ay may systemic infection katulad ng lupus, flu, hypertension, fibromyalgia at iba pa. Or kung kayo po ay may anumang blood disorder, halimbawa kung kayo ay may anemia, blood clots, hemophilia at iba pa. Sinasabi rin po ng mga expert na hindi po safe na gawin ang ventosa massage directly sa ugat, sa mata, sa ating mga lymph nodes at sa bahagi ng binti na may varicose veins. Masiselan po ang mga bahaging ito. Kung nagustuhan niyo po itong aming video at nais niyo pa po makapanood pa ng ibang Tagalog health videos, paki-like lang po at mag-subscribe dito sa aming channel, dito po sa Tagalog Health Talks. Muli po, ako po si Nurse Dayan at ako rin po ang creator ng Tagalog Inspirational Talks at maraming salamat po sa inyong panonood.